Nawala na ako eh. Mm-mm. So going to the example of Villapuerte, Yeah. si Tito Louie. Villapuerte na lang para madali. Pero I actually call him fondly Tito Louie. He's like a father figure to me. Magkasabay kaming congressman, tatay-tatayan ko yan. So, kung makikita ninyo, 13,000 plus ang kinaltas kay Congressman Villapuerte. 7,000 plus ang dinagdag kay Bordado. So 2 to 1. Yung ratio is 2 to 1. For every 2 na binabawas kay Congressman Villapuerte, 1 ang dinagdag. 1 ang dinadagdag kay Bordado. So anong ibig sabihin nun? Ang daya is not a zero-sum game. Hindi sila nagdadagdag ng 100 votes, 500 votes, and then kaltas ng 300 votes. It's a ratio. It's a percentage. Kasi nga, merong set limit yan, yung total number of registered voters, di ba? Alam natin yun. For example, presintong ito, A, there are 500 registered voters. Okay. Hindi ka pwede magdagdag 400 sa isa kasi baka lumagpas yung boto. Lumagpas, mahuhuli ka, di ba? For example, ikaw si candidate A, ako si candidate B. Ikaw dinagdagan ng 400, pero may boto pa ako. Hindi ako kinaltasan. Ang boto ko 200, tapos dinagdagan ka ng flat 400. 600 na yung boto, hindi. Mahuli. So that's hindi siya zero-sum game, hindi siya whole numbers, kundi percentage. So for example, itong nangyari ngayon kay Congressman Villapuerte, for every 2 na binawas kay Congressman Villapuerte, isa dinadagdag sa kalaban. Dinadagdag sa kalaban para hindi halata. So ito, kung binuhos ng mga botante ang boto para kay Congressman Villapuerte, hindi, kahit pa binawasan siya ng 2, isa dinagdag sa kalaban, hindi yun ma-overtake. Hindi ma-overtake siya ng kalaban. Hindi ko sabihin. Good point. Yeah. For example ha, 11,000 ang, actually ang boto ni Congressman Villapuerte is 24,000. Diba? 24,000 doon. Kung binuhusan mo pa yan ng mas marami pa, kung binuhusan mo pa ng marami, kahit kinaltasan siya ng 13,000, let's say, nagdagdag ka ng 10,000, or 15,000 more sa 24,000 niya. So na meron siyang 39,000. Binawasan siya ng 13,000, panalo pa rin siya. Panalo pa rin siya. So kaya kailangan buhusan. Paliwanag natin muli para mas maintindihan natin mga kababayan. Ulitin ko. Ang boto ni Congressman Villapuerte na totoo sa balota is 24,000. 99 lang na makina to ha. 99 lang na makina to. 99 na presinto lang to. Although there are 300 sa kanyang distrito. 400. Pero 99 lang ang pinabuksan. So sa 99 na makina na yan, ang boto ni Congressman Villapuerte ayon sa balota na may shade na kanyang pangalan ay 24,000. Ni-round off ko na lang 24,000. Ang kalaban ay nasa at kinaltasan siya ng 13,000. So lumabas 11,000 na lang ang boto niya, di ba? Yeah. 11,000 na lang ang boto na diniklara ng 99 machines. Kasi nga binawasan ng makina na siyang 99 machines yung 13,000 na boto niya, legitimate na boto niya. So 11,000 na lang. Nanalo si Bordado ng mahigit 20,000. Mahigit 20,000. Kung binuhusan mo si Congressman Villapuerte ng 10,000 more na boto, hindi mananalo si Bordado. Kasi ang talo niya would only be 3,000 na lang. At ang dinagdag kay Bordado is 7,000, 10,000, kulang pa siya ng 10,000 para ma-overtake niya si Villapuerte. So, papaano natin? Yeah, go ahead. Go ahead, Attorney Len. Lumabas kayo, bumoto kayo. Ikampanya nyo yung kandidato ninyo na sa tingin nyo ay delikadong dayakin nila. Because hindi nga siya whole block of numbers na ilalagay doon. It's a percentage. Like for example, kay President Duterte,
sobrang taas yung botong pumasok kay President Duterte. Binabawasan nila. Yung kabila, dinadagdagan. Pero hindi nila na-overtake, di ba? So they settled for number 2. Kaya nabiktima si Baby M. O, di ba? Si Baby Nung M. Vice President. Kasi ang lamang, okay ito, ang lamang ni Marcos is only 940,043 votes. Yun lang yun. Yun lang yung pinakataas na lamang ni Marcos nung vice presidential election noong 2016. 940,043 votes. Yun lang ang pinakamataas niyang lamang. So madaling bawasan yun. Pero pag lumamang ang kandidato ng milyon-milyon, mahihirapan like in the case of President Duterte. Bumagsak man yung boto niya to 16 million, hindi pa rin naabot ni Marojas at around 11 million lang yata siya. O, di ba? That's the classic example. Kasi yung cheating is not zero-sum game. Hindi siya whole block of numbers. Kundi it's a certain percentage. Like in the case kay Congressman Duterte, for every 2 na binawas, isa ang dinagdag sa kalaban. Pero ang punto ng ating mga kababayan, syempre, buusan natin ng buusan. What if dikit ang laban? Okay? So, it's really unfair doon kung talagang dikit, kumbaga, talagang, head-on, kumbaga talagang dikitan ng laban. So, paano natin mapapanagot yung nagdistrongkar ng makina para dagdagan yung boto ng kandidato ng mga alyansa ng mga bangag. Yun yung gusto ko. Paano natin sila huhulihin? Kasi whether isang boto, 2 boto, 1 milyong boto, ang ninakaw nila or dinagdag nila is still cheating at dapat silang managot. Unang-una niyan, Ate Claire, because yun na nga ang sinasabi ko, unlike vote buying, paboritong distraction mechanism ng COMELEC yung vote buying na yan. Dinidistract yung attention natin because ang vote buying is very visible, nakikita. Di ba? Yeah. Nakikita. Kaya nga, meron kang picture, meron kang video. Di ba? Meron kang pinadala sa akin. Mga video, mga picture ng pera, ng ballot, sample ballots. Which can also be easily committed by the other side to accuse the other side. Diba? Madaling gawin yan. Pero yan ang paborito ng COMELEC na distraction. Dinidistract yung attention natin doon sa vote buying para hindi mapagtuunan ng pansin yung insidious na daya nila doon sa loob ng makina. So, the first thing na makikita mo dyan, because wala naman tayong hindi naman natin mahuhuli yan, nasa loob yan ng makina eh. Yung resulta, yung statistical improbability. Doon pwede tayo. Actually, may kaibigan na akong nagsabi sa akin na we will look at the results of the elections, at least for the national, yung national. So i-correlate natin yan, titingnan natin, and then we can come up with a conclusion kung meron tong daya o wala. So that's one. Pwedeng gawin yan. But ang hinihiling ko talaga sa mga kandidato is mag-request kayo sa COMELEC. Actually, hindi na. Mag-request kayo because these are official documents. Yung audit log ng voting machine at audit log ng canvassing server sa munisipyo. Kasi doon mo makikita yan. Example in the town of Tudela in Cebu, province of Cebu, municipality of Tudela, in 2013, makikita mo sa audit log yung serial number. Example, serial number 101. Siya yung nagpapatakbo ng voting. Si serial number 101, makina. Pagdating sa dulo, nung mag-transmit na, iba na yung serial number 502. So, ito yung telltale signs na merong ginawa doon sa presinto. Pinalitan yung makina. Pinalitan yung makina kasi or yung SD card. So you can narrow down the culprits. Kung at least meron tayong audit log ng voting machines at audit log din ng municipal server, yung canvassing server sa munisipyo. You have to get it from the COMELEC and get certified true copies. You can send it to us and we can analyze it for you for free. Yeah. Ngayon, Attorney Glenn,
Ang mga tao talagang nagagalit na, no? Dahil dito sa dayaan na 'to, tsaka sa vote buying, yung talagang talamak na Matagal vote na buying. ginagawa yan, mga Yeah, although kababayan. hindi naman bago yung vote buying. Pero gusto ko iparinig sa iyo kung ano yung reaction mo dito sa bago namang nadiskubre naman ni Attorney Respicio. Tignan natin 'to. Mm-mm. Hindi yan, ito. Ating balita mga kababayan, nakakabahala po. Kaka-check ko lang po yung kaka-upload ng COMELEC na source code review report. Hinanap ko po doon yung hash code ng naka-install na software doon sa automated counting machines na nakita ko nung final testing and sealing day. Hinanap ko po doon, pero doon sa audit report, ang na-audit lang nila ay hanggang sa 3.4 version. Yung naka-install po doon sa automated counting machines ay 3.5 version. Kaya yung hash code na nasa machine ay 0438. Yung 0438 na hash code na yon starting ay wala sa mga hash codes na nakalabas doon sa audit report ng source code na nilabas ng COMELEC. Ibig sabihin po, yung naka-install sa mga automated counting machines ngayon na version 3.5 na may hash code na 0438 ay hindi yon kasama sa mga na-audit ng Technical Evaluation Committee ng COMELEC. I-check nyo po dito, ililink ko po dito sa comment section ng post na ito, yung dokumento na yon para kayo po mismo ang makapag-study ng document na yon. Napakalaking nervyos ko po ngayon dahil kung totoo itong finding ko na ito, ibig sabihin po, yung nakatanim na software doon sa makina ay hindi na audit at posible na merong nakatanim na daya po doon. Kaya hindi ko po alam kung anong magiging consequence nito sa pagpapatuloy ng ating eleksyon. Chairman George Garcia, pagtuunan niyo po ito ng pansin, please. Malaking balita. Okay. Attorney Glenn, your comment. Actually, I declare, whenever di ba, ang source code is the human readable instruction. Di ba? Okay. Okay. How do I say this na maintindihan talaga ng mga kababayan natin? Okay. Yeah. Input A equals X or something like that. Oh. That's our human readable instruction. Di ba? Mm-hmm. Nababasa mo. Pero hindi naiintindihan ng makina yan. It has to be converted into binary language. So ang tawag doon compilation. So yung human readable instructions, yung source code, kinukompile yan. Ang labas niyan, yun yung compiled version. Yun na yung software na ilalagay doon sa makina. Ilalagay doon sa canvassing server. So may version yan. May hash din yan. Yung hash para yan dyan serial number. Okay. So kung ang sinabi ni Attorney Respicio is ang inaudit ng Technical Evaluation Committee is version 3.4, 3.3.4, 3.34, at ang lumabas doon sa final test version 3.35, hindi yan. It's a different software. So yun na ang ibig sabihin niya. Na kasi supposedly, di ba, ang software has to be ito nga, yung hash code, source code, dinideposito pa nga sa central bank, di ba? Dinideposito sa central bank. Tapos, yun dapat, ang source code na yun dapat ang ginagawang compiled version. So, dapat yung in-examine ng Technical Evaluation Committee should be the same version na nandun sa makina nung final testing and sealing. Ay yung sinasabi na ito ni Respicio, hindi, magkaiba. 3.34 yung version na in-examine ng Technical Evaluation Committee. 3.35 yung nasa FTS ng mga makina. So, ibig sabihin, di ba software yun? Hindi yung na-examine. Yun ang ibig niyang sabihin. So, anong gagawin dyan para itama? Wait. I declare. So, anong solusyon? Kasi nananawagan siya kay George Garcia. Ano yung solusyon? They're not going to give us a solution because kasado na nga yung dayaan nila. Kasado na yung dayaan. Natandaan mo, Ate Claire, mga kababayan, for those who have been monitoring the elections ng commission o election. Di ba nung 2010 may nahuling 65 PCOS machines doon sa bahay ng isang smart matic technician sa Antipolo City?
Yes, naalala ko yon. Oh, 65 PCOS machines. Actually, ang sabi ng witness, pagdating namin doon, kinabukasan to ha, pagkatapos ng eleksyon, mainit pa yung mga makina. So, ibig sabihin, ginagamit pa sila the day after the elections. Anyway, kinuha yung mga makina din nila sa Senado. At nang chinek yung hash code ng mga makina na yon, parang something like hindi nagtugma doon sa published hash code. So, biglang pumasok yung isang COMELEC official doon sa kabilang room. Pagbalik, sinabi niya, ay, nagkamali pala kami ng pagsulat. Ito pala yung hash code. So, nag-match na. So, originally, hindi nag-match. You get me? Originally, hindi nag-match yung hash code ng mga makinang nahuli at yung published hash code ng software na ginamit. Tapos ang sabi ng COMELEC, ay sorry, nagkamali kami, ito pala. Ay, nakita na nila ang actual na hash code eh. So, kinopya nila doon sa kabilang room, binigay doon sa Senate Committee. Ito pala, di nang tugma. You see, mandaraya talaga yan. So you cannot expect the COMELEC. You cannot expect the COMELEC na aaminin yan. So ang ibig lang sabihin niya, Luis Piso, hindi yung software na in plain simple language, yung software na nasa makina ngayon na gagamitin bukas sa eleksyon, hindi yan yung tinest. Hindi yan yung inaudit ng Technical Evaluation Committee as required by law. Note that the certification should be 90 days, at least 90 days before the elections. Kailan lang nag-certify? Yeah. 2 weeks before the election? Oh. That's another violation of the law. When you do not follow the law, then something must be amiss. Something must be wrong. Ang sabi ng batas, the certification must be there already 90 days before the elections. Ito, 2 weeks na lang before the elections bago lumabas yung certification. At ito yung concern ni Atty. Luis Piso. So sabi ni Joanna, so ibig sabihin ba, Atty. Glenn, na pag iba yung na-review na software at may isa pang software na hindi na-review, nakaprogram na nga talaga ang magiging result? Well, kung ito yung, ganito yan mga kababayan. Sige, ito lang kay wallet ni Jimmy. Itong wallet ni Jimmy. Okay. Ito yung wallet ni Jimmy. Ito yung pinacertify sa Technical Evaluation Committee. Ang assurance is, i-certify nyo yan, i-audit nyo yan. If it's working properly, accurately. Okay? Okay. Sabi ng Technical Evaluation Committee, oo, okay yan. Sige. Yan dapat ang i-load sa makina. Ang problema, ibang version ang niload ng makina. Oo. So, ibang version na hindi na audit, hindi na test. So, anong ibig sabihin doon? May itinatago na ayaw malaman ng publiko. So, yun na nga, Ate Claire, mga kababayan, mahirap talagang hulihin yung automated seating dahil nangyayari siya sa loob ng makina at hindi susceptible to manual optical observation ng mga mata natin. Kaya nga ang vote buying, maingay tayo masyado dahil we can observe it, we can see it. But we do not react to automated cheating because we do not see it. But it's there, it's happening. Yeah. Ito lang ginagawa nila George Garcia. Ito lang, Ate Claire, mga kababayan, ang hinihingi namin sa kanila. Bilangin namin ang boto na nasa QR code ng resibo. Simple lang yan. Bakit ayaw? Dahil hindi tutog sa election return na gawa ng makina. Simple lang. Kaya nga mga kababayan, pinagtuunan ng pansin ni Jay yan, Ate Claire. Yung si Jay na kaibigan natin. Gumastos ng malaki dahil gusto nga niyang maging malinis din yung eleksyon natin. Sumulat kami kay George Garcia. Gusto namin bilangin ang mga boto na napaloob sa QR code ng resibo at a rate of 800 QR codes per minute. 1 oras lang, tapos na. And kung ano man ang resulta ng QR code ng mga boto sa QR code sa resibo,
ikukumpara natin yan. Ibabangga natin yan sa election return na siya ang basis for proclamation of candidates. Ayaw nila yan kasi hindi tutugma. By hook or by crook, hindi tutugma yan. So, syempre we talk about COMELEC, di ba? Na alam naman natin yan yung utak talaga ng pandaraya sa basbas ng bangag administration. Paano natin mapapanagot ang Miro na nakipagsabuatan sa COMELEC in this case? Kasi hindi naman siguro magkakaroon ng ganyang calibrated na daya, nakaprograma na kung hindi papayag yung supplier, which is yung Miro, yung supplier ng voting machines. Adik, hindi mananalo ang Miro kung hindi sila susunod sa gusto ng COMELEC. That's as honest and as clear as I can be. Hindi mananalo ang isang supplier kung hindi susunod sa kagustuhan ng COMELEC. Ang COMELEC ang magdidikta kung sinong mananalo. So you ask me kung anong solusyon. You have to reset the government. Linisin natin ang COMELEC once and for all. I-reset yung gobyerno na yan. Anyway, si Marcos, city these elections. Ako, testigo naman ako. Sabi naman ni Lisa Marcos, ginawa niya yung illegal meeting sa may-ari ng Smartmatic. And then yung grupo ni General Leo, may ebidensya. I think it's good timing na sinabi mo yan na i-reset ang government. Kasi si Amy Marcos ay nagsalita. Kung napanood mo yun, Attorney Glenn, yung short, yung drama niya kumbaga, nilabas niya sa picture si Bangag na yung nagpapatakbo daw ng government is Romualdez. Nakalimutan ni Amy na Romualdez siya at ang Araneta. So never ever na nagsalita si Amy against sa kanyang kapatid, pero sinasabi niya, tahasan niya sinasabi na hindi ang kapatid niya ang nagpapatakbo. So para sa akin, which nabanggit ko na sa vlog ko, iinutil yung kapatid niya, and in connection doon sa sinabi mo na kailangan i-reset ang government, I think ito yung tamang panahon na i-reset ang government. Alam mo, Ate Claire, mga kababayan, Marcos does not have the right to office. Kasi nga, dinaya niya yung eleksyon niya. Si Lisa Marcos naman ang sabi sa akin yan magkakaroon siya ng illegal na meeting sa may-ari ng Smartmatic. O voluntary admission niya yan. In fact, yung affidavit ko, 20 months nang nakababad dyan sa publiko. Sinagot ba nila? Hindi. Tapos yung ebidensya na kalap nila General Ryu will prove na minanipula yung eleksyon ni Marcos. Sino pa ba? Yung asawa nga ang nagsabi. So ngayon, with the admission of Amy Marcos, actually, wala naman talaga tayong maaasahan dyan sa isang Marcos na yan. Ik lang yan lahat. Tama. Hindi ang kanyang kapatid ang nagpapatakbo ng gobyerno. Hindi ibig sabihin inutil. Ano bang silbi? Di patalsikin. Correct. Di ba? Palitan mo ng duly the constitutional successor kasi wala naman palang inutil naman pala yung kapatid mo, which I believe is true. I honestly believe hindi siya nagpapatakbo ng gobyernong ito. Si Lisa Marcos talaga nagpatakbo ng gobyernong ito. Di ba, Lisa? Sino ba yung nag-deliver sa inyo ng pera dyan sa Presidential Guest House, Lisa? Tanungin nga kita, Lisa Marcos, sino nag-deliver ng pera dyan sa inyo? Sa isang sasakyan sa Presidential Guest House. Grabe. Ako hindi, originally hindi ako, although kilala kita, I still entertain that possibility nga hindi mo ginagawa. Pero ito, matibay itong ebidensya na to. Ito, matibay itong testigo na to. Nag-deliver siya ng pera dyan sa Presidential Guest House. Lula ng kanyang sariling sasakyan. Ano ba kayo? May tong collection center pala kayo dyan. Naku, kung ito ang motivation ni Lisa Marcos, kung ito, actually, kilala ko tong taong to. Nakatrabaho ko ng 6 na taon. May tinext siya. And it will be deleted in 1 hour. Of course, it is in-screenshot ko na para meron akong patunay na hindi ako nagsisunungaling sa harap ninyo. Yeah. In the same way, yung sabi, ayun ang hindi ko alam, Ate Claire. Ang sabi ko, para may, yung Presidential Guest House, parang ano yata yan, yung Tong Collection Center. Parang yun yung Tong Collection Center. Now, kung ito yung motivation ni Lisa Marcos, hindi pa kakabalan yung eleksyon natin, dadayain at susunod si George Garcia.
And that's exactly why ayaw niyang ipabilang yung boto na napaloob sa QR code ng resibo. Yun lang naman ang hinihiling natin. At dapat tayo mga kababayan, igiit natin yun. Kung gusto talaga natin na mahuli itong dayaan na to, bilangin ang boto na nasa loob ng QR code sa resibo. We have the app, we can provide it kahit after the election. Gawin natin yan. Yun ang igiit natin. Ate Claire, you were asking for specific solutions. Ito, solusyon. O mga kababayan, bumoto kayo bukas. Iboto nyo yung kandidato nyo. Pero igiit natin, even after the election, pagkatapos ng election, lahat ng resibo, bibilangin natin ang boto na nasa loob ng QR code ng resibo. Then ikumpara natin sa election return. Hindi magtutugma yan. Yeah. Ito ba yung QR code na ipipresent nila, ano to, naka-print out? Or nasa system lang? Ate Claire, print out, right? when you get, print out nila. Okay. Nawala yung QR code ko na. Okay. When you get the receipt, yung mahabang papel, yeah, nandun yung pangalan ng mga binoto, may QR code sa baba. Yun ang gusto nating bilangin. Yung boto na nandun sa loob sa QR code, sa resibo. It's legal naman, di ba? Di ba? Kasama ba yan na legal naman yan na pwedeng i-demand ng mga tao, ng mga botante, right? Yung dinidemand natin sa COMELEC na ayaw ni George Garcia. Putang ina. Ayaw niya. Oh. Palagi tayong nire-refer doon sa election return. Oh, dyan kayo sa election return. May sinabi si George, picturean nyo yung election return, okay kami. Oh, okay kami doon sa election return, picturean nyo. I think I have the screenshot. Pero ayaw niya ipabilang ang QR code. Ayaw yung QR code. Ayaw niya yung QR code kasi yung QR code ng mano-mano yun, right? Is the single source of truth. Oh, ulitin ko ha. Yung QR code na nandun sa resibo is the single source of truth. Ito yung ibabangga natin sa election return kung tama ba. Ayaw ni George kasi mahuhuli. Kaya sabi niya, picturean nyo yung election return. QR code sa election return. Iba yun ha. QR code yun sa election return. Ang hinahabol natin, QR code sa voter receipt. Kasi itong voter receipt, the single source of truth. Ito yung na-verify ng botante nung bumoto siya. Di ba? Pagpasok ng balota, paglabas ng QR code, paglabas ng resibo, binirify niya. That is the single source of truth as far as the voter is concerned. Yan ang bibilangin natin. Ayaw ni George. Kasi sabi niya, yung QR code na lang sa ER, election return ang picturean ninyo. Idaya na yun. Nandun na yung daya sa election return. Wala tayong mahuhuli. So, di ba, Atty. Glenn, kapag after mo magboto, let's say ito yung pinapakita sa botante, no? Ito yung QR code, ito yung binoto mo, i-check mo kung tama lahat, di ba? So, tama, tama lahat ng binoto mo. So, isi-set aside nila yan, di ba? At gusto lang natin kasi may mga nagtatanong na hindi yan pwedeng picturean ng mga botante after voting. Yes. Okay. So, especially pag walang discrepancy, wag mong picturean kasi wala naman kayo need for evidence. Okay. Pero pag may discrepancy, mag-file ka ng minutes of personal voting at doon mo ilagay yung picture ng ebidensya mo dyan. So, let's say, sige, kasi ang daming nagtatanong ngayon kung pwede bang picturean. So, kailan pwedeng picturean ang ang result na binoto ng isang botante after, tama ba? Kailan yan pwedeng picturean? Okay, sige, paliwanag ko. Wag mong picturean yung voter receipt. As a rule, hindi mo pwedeng picturean yun. Ibibenta mo raw. O ibibenta mo raw yung... What if kung hindi nga tugma? Hindi nga tugma yung binoto mo na pinakita sa'yo. Okay. Okay, dito ha. Ang sabi ng COMELEC, huwag yung picturean yung voter receipt kasi ibibenta nyo yan doon sa labas eh. So yun yung premise ha. Yun yung premise. Huwag mong picturean dahil ibibenta mo yan. Okay. Assuming the voter receipt is fine. Nung tumugma sa balota mo, ihulog mo yan doon sa box for the voter receipt. Oo. Ihulog mo yan doon. Alam na alam ko yan kasi yan yung position paper ko na kinote ng Supreme Court in Bagong Bayan versus COMELEC. Tingnan nyo yung kaso na Bagong Bayan versus COMELEC. May Attorney Glenn Chong doon. Oh, yung position paper ko na yan yung inadapt ng Supreme Court na according to Attorney Chong, after the voter receipt comes out, verify it with your choices, and if correct, you drop it in the yellow ballot box, in the old yellow ballot box. After the election, the voter receipt shall be turned over to the poll watchers under the guidance of one member of the BEI
to count. Oh, ito yung ayaw ng COMELEC. Sinabi yan ng Supreme Court. Yan yung position paper ko eh. My position paper was adopted by the Supreme Court in toto. Word for word. Itong last, ayaw nila. So ito, mga kababayan, pag lumabas yung resibo mo, tumugma naman sa balota mo, huwag mong picturean. Ihulog mo doon sa box. Yellow box. For it. However, kung hindi nagtugma, kaya nga sabi ko, dapat meron kang kodigo para meron kang ipakita na ito yung binoto ko, ito lumabas dito sa resibo, hindi tugma. Oh, kodigo, habang That's why- nakalimutan. Oo. That's why I always say, in the first place, makakatulong yan sa'yo. Mas mabilis yung pagboto mo. Dahil titingin ka na lang sa kodigo mo. Maraming utility actually ang kodigo. That's why I encourage you. Because kung ako ang boboto, may kodigo ako. Even if I'm professional, even if I'm literate. Nakasulat. Para mapabilis yung pag-sheet mo. Okay? Mapabilis yung pag-sheet mo. Pangalawa, pag hindi tumugma yung resibo mo, meron kang ipapakita na ito yung binoto ko, ito yung kodigo ko. It's better na the kodigo is your handwritten, hindi yung sample balot. Yung sample balot na kasamang pera. Handwritten, tama. Okay. Yeah. It's better kung meron kang sinulat. Sige, hindi tugma. Sasabihin ko sa BEI, eto, pipicturan ko na yung aking kodigo at yung resibo kasi hindi tugma. And hindi mo na pwedeng gamitin yan, yung reasoning na ay gagamitin mo yan for ballot, for selling your votes. Kasi nga, hindi nga nagtugma eh. Hindi ba? Paano mo ibibenta? Hindi nga nagtugma. Kung ako, pag hindi nagtugma at may kodigo ako, picturean ko yan. At ito yung ebidensya ko. Hindi ito for purposes of vote selling or vote buying kasi nga, hindi nga nagtugma eh. Sino ba mabibili sa'yo? Hindi na nga nagtugma eh. The question is, papayagan ba ng mga BEI, ng mga napipicturean? Electoral Board. I will insist. Karapatan ko yun. Evidentiary matter yan eh. Okay, good. Mag-insist ka. O pag hindi. Pero kaya nga ang sabi ko, dapat may kodigo kayo in your handwriting. Kasi nga we're establishing evidence eh. Hindi, kunyari may kodigo ka na. May kodigo ka na. Kita mo sa voter's receipt, hindi nagtugma. Tapos, sige, pipicturean ka. Tapos pag hindi ka pinayagan. Sabihin ko sa teacher, ma'am, pipicturean ko to, ebidensya to eh. Ebidensya to, ito yung binoto ko, ito yung resibo, hindi nagtugma. Picturean ko to, tapos mag-file ako ng minutes of personal voting, iparecord ko yon and bigyan ko ng kopya yung mga poll watcher. Para sila right there and then. Oo. So yun ang gagawin ko. Evidentiary matter yan. Hindi na yan for purposes of vote selling or vote buying. Kasi nga, mali na ang nasa resibo eh. Sino pa bibili sa'yo? Di ba? Yeah. Balik tayo doon, Attorney Glenn, doon sa voter receipt na bibilangan natin lahat. Di ba niluluhulog sa box yun? Kung hindi inaalaw ng COMELEC, hindi nga nila inaalaw, usually, saan ba dinadala yung voter's receipt na yan? At ano pa ang silbi ng voter's receipt na yan kung yan ay hindi natin magamit to verify kung tama ang bilang, di ba? Doon sa electoral returns at dito sa voter's receipt. Actually, Ate Claire, ang receptacle for voter receipt or voter receipt mismo, ipapasok na lang din yan doon sa ballot box. Okay. I-mix na yan sila doon sa ballots. Ay halo doon sa balota. Ito kasi ang ano ng COMELEC, mga kababayan. Huwag na kayong mag-audit kasi in-audit na namin. Reliable ba yan? Kayo nagpapatanong ng eleksyon, kayo rin ang mag-audit? Hindi pwede yun. Saan ka makakakita ng auditor na ikaw na nga yung may-ari ng kumpanya, ikaw na mag-audit ng sarili mo? Sino maniniwala sa financial statement mo? I'm speaking as a certified public accountant. Yeah. In the field of audit, ayan, naintindihan na ito ni Respicio. Ako yung may-ari ng negosyo ko. Ako mag-audit. Sino tatanggap ng financial statement mo? Tatanggapin ba yan ng Philippine Stock Exchange kung magpapalista ka doon sa bourse? Hindi tatanggapin yan. It has to be an independent external auditor. That's exactly what we are telling the COMELEC. Hindi pwede yung self-audit. Hindi pwede yung random manual audit na kayo-kayo din lang ang nagpapatakbo. Hindi pwede yung kayo-kayo din na magre-reading sa kanya sa QR code. Hindi pwede yan because that is not independent, that is not external. So kumbaga,
ang sindikato nagpapatakbo ng dayaan ang siyang magsi-self-audit ng sarili niya at magpapalabas ng resulta na walang daya. Ay maniwala ka ba? Hindi Yeah. pwede yun. Yun ang sinasabi ko. Sa financial statement sa mga kumpanya, hindi pwedeng sila ang internal auditor ang mag-self-audit ng kumpanya nila. Hindi tatanggapin yan. It has to